satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Hello everyone! Magandang gabi po mga kapisting. Ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo sapagkat medyo nagkaroon po tayo ng konting problema sa ating pong computer. Ano po, hindi po namin alam ang reason, basta nag-blackout na lamang po nung mag-start na po tayo. Actually po, I visited my mother. Nagmamadali po ako para umabot po ng 6:30 dahil sa alam ko po na talagang mga laging nakaabang at patuloy na sumusubaybay dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. Pero katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, medyo nagkaroon po ng problem, kaya right away, sinabihan ko po ang isa sa ating pong staff na medyo magbigay ng announcement. And thank you for waiting. Ano po? At ngayon po, napansin nyo, hindi na po ako naglagay muna ng opening number, special number, kasi ayoko pong maapektuhan yung schedule po ni Deacon Bong Bernales. Sapagkat pagkatapos po ng ating feasting, every Monday po yan. Yan po ang ministeryo na ginagawa po ni Deacon Bong Bernales. Kaya tayo po ay magkakaroon lang ng short devotion. At nagpasya na po ako na yung maiksi na lang talaga ang tatalakayin ko po ngayong gabing ito. Pero nakaka-bless, nakaka-encourage po sapagkat may mga ilan na hindi po nila nabasa yung ating pong announcement. Ano po? And they are really waiting. Nagtataka po sila kung bakit wala pang feasting at nababasa ko po. Ano ho? Samantalang iniaayos po natin ang ating pong computer. So, kaya blessing po, blessing na talagang may mga laging sabik, uhaw, eager and excited to hear the message from the Word of God. Kaya sa bawat isa po, again, good evening. Maulan pa rin po. Ano po? Ingat po tayo sapagkat nagkakahigpitan na naman
At doble ingat po ang gawin natin mga minamahal at magpanalanginan po tayo sa isa't isa. So again, sa mga nakaka-watch party po natin, sa mga naitatag na mga kaibigan at mga kakilala, at sa naabot po ng ating share, sa bawat isa na naka-tune in na po ngayon, I would like to welcome you all once again dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Siguro po, yung pagbati natin sa mga may birthday, hindi po natin palalagpasin. Ang pangako ko pa nga po, lalakasan ko po ang shout out because hindi ko naman po expected na madidelay po tayo ngayong gabing ito. Pero tutuparin ko ang aking pangako. So, we would like to greet Sister Ging Miserio. Happy birthday sa asawa ng ating magiting na diakono na si Deacon Oweng. Sister Ging, happy birthday sa iyo. Ang ating pong, sinabi ko na sa inyo to, yung masugid natin na sumusubaybay. So nice nating batiin si Sister Elena Biray. Happy birthday ulit, Sister Elena. At by the way, thank you rin po kay Pastor Edison Takabatas at syempre po kay Ma'am Len para po sa big favor na ginawa po ninyo sa amin. Thank you so much. Ang Diyos na po ang bahalang magpala po sa inyo. So, we would like to greet Sister Emily Isip. Happy birthday sa iyo, Sister Emily Isip. Ganon din po si Sister Florence Gondangan. Happy birthday. At ang isa po sa gusto nating batiin ngayong gabing ito ay ang asawa ng aking pong isa sa pinakamatalik na kaibigang pastor. Ito po ay walang iba kundi si Ma'am Jel Sanchez. Happy birthday po, Ma'am Jel Sanchez. Naging speaker na po natin. Hindi po si Ma'am Jel, yung si Pastor Dong. At siguro one day, magiging speaker din po natin sa ladies. Ito pong si Ma'am Jel. Okay? Nice din nating batiin si Sister Bibi Ann Lacuna. Happy birthday, Bibi Ann. And last but not the least, isang magiting na pastor, and praise God, sapagkat siya po'y nakarecover at malakas-lakas na po ngayon. Batiin po natin si Pastor Jonathan Laureano. Happy birthday po, Pastor Jonathan, isa rin po sa ating matalik na kaibigan. So, yan po ang ating mga birthday celebrants. At sa mga nagse-celebrate naman po ng mga anniversaries po nila ngayon, binabati po namin kayo. At syempre po, congratulations sa Maranatha International Baptist Church, Marikina, sa leadership po ni Pastor Neil Kekep. Congratulations sa matagumpay na anniversary celebration. Ganon din po, binabati rin natin ang Maranatha International Burgos and Eastwind. Pastor Lito Paraiso, Pastor Quezon Andrada, congratulations po at ang panalangin po namin ay ang patuloy na pagpapala at pagsagana po ng gawain ng Panginoon. So, ngayong gabing ito, tayo po ay dadako po sa ating panalangin at unawain po ninyo, medyo tayo po i-express ngayong gabing ito, pero wag ho kayong mag-alala. Mabitin man po kayo sa ating pong magiging pagsasalo-salo ngayon. I would like to encourage you all after this, Deacon Bong Bernales po, at siya po'y nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos every Monday. So sige po, ipagkatiwala na po natin ang ating pong feasting sa ating pong Panginoon. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much na kami po ay makapag-feasting pa rin po ngayong gabi ito sa kabila po ng naging sitwasyon. We praise you, Heavenly Father, for your goodness. We thank you for your love. Thank you for blessing us, especially yesterday, sa mga services po na amin pong ginawa at sa mga preachings na amin po napakinggan. Ngayong gabing ito, pakalinisin mo po ang aming mga puso at nawa walang maging hadlang sa amin pong pagdinig ng iyong banal na salita. So bawat isa po na ngayon po ay kasama po namin na meron pong mga karaingan, panalangin sa kanilang mga puso. O Diyos, hiling po namin ang iyong paglingap. May you answer all our prayers, Heavenly Father. Thank you so much for the privilege na meron po kami that we can cry to you, Abba Father. Thank you for the spirit of adoption. Thank you for saving us. Thank you, Heavenly Father, sapagkat kami po ay po pwedeng maglagak ng aming mga kabalisahan sa iyo. Ngayong gabing ito, Diyos, patuloy po naming ipinapanalangin si Preacher Al, Sister Ann,
ang kanila pong pamilya, hindi lamang po ang kanilang recovery, kundi pati po ang comfort sa naging pagpanaw ng kanila pong mahal sa buhay ng tatay po niya, dakilang Diyos. Ang mga anak po niya, nila, ingatan mo po, dakilang Diyos. Ganon din po si Pastor Felix. Salamat po sa balita na siya po'y nakarecover. And I pray that you will continue to strengthen him and even his family, O God. Maging si Sister Raquel, alam mo po ang kanilang mga kalagayan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala. Salamat din po na tinugon mo kami sa panalangin na ang wife po ni Pastor Arnel Fernandez ay na-discharge na po from the hospital. Lord, may you continue to help her to completely recover. Thank you so much, Heavenly Father, for answering all our prayers. And tonight, Lord, patuloy po namin nilalapit ang amin po mga kapatiran, kamanggagawa, kaibigan, at hiling po namin dakilang Diyos ang patuloy na paggaling po ni Dr. Ferdy Marasigan, Preacher Henry Olivar, at ganoon din po as Pastor Arnel Fernandez, at ang ilan pa sa mga tinamaan po ng COVID-19, dakilang Diyos, sa mga may cancer, ganoon din po dakilang Diyos, yung pong may mga karamdaman po sa pagkakataong ito, sa panahong ito, palakasin mo po sila, pagalingin mo po sila, dakilang Diyos, siling ko rin po yung paglipat po ni Sister Queenie. Salamat po sa naging maayos na pagbibigay mo ng lugar para sa kanya. Ingatan mo po siya lagi doon po sa lugar ng Dubai, Panginoon, sa Riyadh, Panginoon, sa Saudi Arabia. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Ganon din po dakilang Diyos, yung paglipat po ni Sister Miho. Ikaw po dakilang Diyos ang magsaayos ng lahat. Ang mga Bible studies po namin, dakilang Panginoon. Ang mga kapatiran pong nasa abroad, ang mga may businesses, ang mga nagtatrabaho, dakilang Diyos, ang mga apektado sa pagkakataong ito, ang mga frontliners, dakilang Panginoon, hiling ko rin po ang patuloy na pagbibigay mo ng wisdom sa bawat mga pastor, sa mga decisions na dapat gawin, especially sa mga services po namin. Nawa, maprotektahan din po patuloy ang mga mananampalataya at hindi po maapektuhan ang takbo po namin sa gawain. May we continue to worship you, Heavenly Father, in spite of this situation. And I pray, O God, na kontrolin mo po ang lahat, lalo na po ang technology, Panginoon, ang connection, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Si Preacher Nolan, ikaw po dakilang Diyos, ang aming hinihilingan na talagang magbigay pansin, lalo na sa kanyang entry, nawa ito po'y makalugod sa iyo, ito po ay makapagatid ng mensahe sa mga nangangailangan, ng kaliwanagan, ng pagpapala. Dakilang Diyos, silin ko rin po na ikaw ang siyang magbigay pansin sa mga nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo pong patuloy, ingatan mo po sila, palakasin mo po sila. Our brethren abroad, dakilang Diyos, ministries abroad and here in our country, O God, may you continue to bless us. Panginoon, sila Sister Christy, nawa mahupa na po ang baha doon po sa kanilang lugar at naway maging maayos na po ang lahat, Panginoon. Ganon din po ang patuloy na pagpapagawa nila Sister Lina ng apartment. Matapos na po nawang lubusan ito, Panginoon. Ang aking pong pamilya, ang aking pong nanay, thank you for giving me the opportunity to visit her, to hug her, to kiss her, and to express my love to her. Lord, thank you so much sa pagpapalakas mo po sa aking mahal na inang at nawadakilan Diyos, lagi mo siyang iingatan at babantayan lalo na po sa sitwasyong ito. Panginoon, nais din ko rin pong ilapit sa iyo patuloy, si Sophia, ganoon din po si Maris at ang mga kasama ko po dito sa bahay. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy naming mapaluguran, dakilang Ama, at sa iyo po kami patuloy na magtiwala. Panginoon, provision po para sa mga nangangailangan, solusyon po sa mga may problema, ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin. Basbasan mo po ang aming feasting ngayong gabing ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so nice to lang din po na i-shout out at i-congratulate ang Living Water Baptist Mission London sa mga naging karagdagan po sa gawain ng Panginoon. You know, very encouraged po ako yesterday, kahit medyo tiring po yan, because kung inyo pong na-monitor, actually, one of the reasons why I am posting lahat po ng ating pong mga ginawang pagbiministeryo to encourage all the members of the church,
may prayer warriors, and then ma-challenge din po tayo, ma-encourage din po tayo. So, imagine, umaga po, celebration po sa Marikina, MIBC Marikina, Proceed to Victory Fundamental Baptist Church, and praise God sa Tila Revival na service. At habang kami po umuwi, doon po ako inabutan sa sasakyan na kailangan ko pong mag-message sa ating pong mga bagong kapatiran po doon sa UK. At UK naman ang nangyari po sapagkat nakapag-accomplish po kami kahit po nasa sasakyan. So talagang, alam niyo po, yan ang excitement po sa ministeryo. Ang excitement natin sa ministry, talagang heart ang pinag-uusapan dito. At ang galing ng Panginoon. Nasa sasakyan pero stable ang amin po naging signal. At sobrang na-encourage po ako kay Pastor Chris sa mga kapatiran po natin doon po sa London. Kaya praise God. Ano po? And then, late ng gabi po, ang ating pong Bible study. Hindi po yun service ng Milan. Ito po ay Bible study natin doon sa Milan, Italy, sapagkat yun talagang mga soul winner natin sa Milan. Yan, kasama na dyan sila, Sister Care, Sister Irma, at si Ate Sheila, si Maricar, yan. Yung mga nagtutulong-tulong para po talaga makapag-conduct ng mga Bible studies. At tinutulungan ko po sila na ako po ang nag-handle ng Bible study. At nagpapasalamat ako sa biyaya ng Panginoon at patuloy na kalakasan ng Panginoon. At kung napansin niyo po, yung ministry sa Canada, ito po ay growing din po. Kaya let us continue to pray for all our pastors. Ano po? So, yan po. Sabi sa inyo, maiksi lang po tayo ngayon. So, this time, tayo po ay dadako na sa ating pong pagtalakay para po sa ating devotion. Again, katulad ng binanggit ko po sa inyo, mamaya po, pagkatapos nito, sapagkat tingin ko, baka mabitin po kayo. So, ayoko naman pong makuha ko po yung time ni Deacon Bong Bernales. So, kaya support po natin yung kanyang Bible study online. So, Ecclesiastes chapter 12, please. Ecclesiastes chapter 12. Ito po ang last chapter ng Book of Ecclesiastes. Ito po ay sinulat po ni King Solomon. At maganda po na makita natin yung content about his confession, and then ito nga po yung conclusion. Tingnan niyo po ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ngayong gabing ito, nais ko po na ibahagi po sa inyo ang isang simpleng pag-aaral na pinamagatan ko pong The Conclusion of the Whole Matter. Alam ko po na may idea na kayo pagka narinig niyo po yung salitang conclusion. Sa Tagalog po, ang lagi kong ginagamit na salita, paglulundo. Okay? Paglulundo. At syempre po, bago maglundo, merong pinagsimulan. Ang aklat po ng Ecclesiastes ay isang aklat na para sa akin po, maiko-consider ko na aklat ng paalala. Aklat ng pagbibigay, babala. Aklat ng pagtuturo. Ito po'y naisulat ng hari na nabuhay sa lupa na kung tutuusin po, ikinonsider na matalinong hari. Ito po ay paglalarawan ng buhay kapag ka po malayo sa Diyos. Ito po ay ang paghanap ng kasiyahan sa buhay na inisip na po pwedeng makamtan sa mga bagay ng mundong ito at napatunayan na hindi. Kaya po ang masasabi nating keyword, pinaka-isa sa sentrong salita dito sa aklat ng Ecclesiastes ay ang salitang vanity. Walang kabuluhan. In fact, ang pagkakasabi po sa opening pa lamang po ng aklat, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. So, ang ibig sabihin po ng Ecclesiastes ay preacher. Ang ibig sabihin po, mangangaral. At dito po, mga kapatid, mga binamahal, gusto kong makita nyo po yung honest confession ni Solomon. Because Solomon tried everything in his life. Sinubok po niya ang lahat. Maaaring yung ilan po sa atin, nangangarap pa lang. Maaaring yung ilan po sa atin, gusto pa lang nating maranasan. Marahil yung ilan sa atin, nagsisikap na ating maranasan. Ano po yan? Yung kapangyarihan. Okay? Ano po yan? Yung kasaganaan. Ano po yan? Yung mga kalayawan. Marami pong bagay.
So, Solomon tried everything. He experienced so many things in his life. In seeking for the true meaning of life, he tried many things. Prosperity, power, popularity, pleasures, lahat po yan. So, nililiwanag ko po sa inyo na yan po ang pinaka-content. And then, makikita nyo ang realization po ng manunulat, ng mangangaral. Na ang sabi niya, sa lahat ng kanyang naranasan, sa lahat ng bagay na tinangkilik niya sa buhay, sa lahat ng mga bagay na ginusto niya, na kung tutusin, kanya namang nakamtan, isang bagay po ang kanyang napatunayan. Na kapag ka ikaw ay malayo sa Diyos, walang kabuluhan, ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. So, syempre po, doon po sa mga pahayag dito po sa kanyang honest confession, magandang tayo po ay ma-challenge. Ano po? Tayo po'y matuto at mahamon. At ngayon po, ang sesentruhan ko po ay ang sinabi po niya sa kanyang paglulundo sa aklat na ito. Ano ang sabi po niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. So, ang pinaka-konteksto po nito, after pointing out so many things about the reality sa buhay, ang sabi po niya, dito natin mailulundo ang lahat ng bagay. Ito ang maaari nating maging conclusion sa lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. So, kunin po muna natin yung idea ng let us hear. Pakinggan po natin. Ang ibig sabihin po, don't just ignore it. Ang ibig sabihin po, give attention and give importance. Let us hear the conclusion of the whole matter. Don't miss it. Huwag niyo pong ma-miss ito pong nais iparating po ni Solomon na natutunan niya hindi lamang po sa masasabi nating aral, kundi natutunan niya maging sa karanasan. Alam niyo, ang learning, marami pong pinanggagalingan niya. Sabi ko nga, pwede kang matuto sa pamagitan ng orientation. Pwede kang matuto sa pamagitan ng observation. Okay? So, pwede po na matuto po tayo maging sa mga opposition sa buhay na ito. Ang akin pong gustong mga kapatid, pwedeng tayo po kaya natututo because of education. Pero we cannot deny the fact that there are a lot of learning sa mga experiences. Di po ba? Yung mga nararanasan po natin or sa mga examples. So kaya ang panggagalingan ng pagkakatuto po natin, ito po, education. Ini-educate tayo sa mga bagay, aral ng ating Panginoon. So natututo tayo because in-educate po tayo. But we can also learn sa experience. Yung matuto po tayo sa naranasan natin, matuto po tayo sa naranasan po ng iba. Di po ba? So, kaya sa Bible po, mapapansin nyo na kahit yung mga masasamang pangyayari, kahit yung mga masamang nangyari at naging lakad at naging buhay, mga kwento tungkol kay Cain, kwento tungkol kay King Saul, kwento po tungkol sa Israelites, kwento po tungkol doon kila Jonah, ibig sabihin, even yung mga negatibong storya, itinala po sa Biblia para makita po natin na sa naranasan po nila, mga minamahal, matuto po tayo. Kumbaga, naisulat para sa atin pong ikatututo. So, napakahalaga po ng learning. And then, example. Kaya dito, yung pong conclusion na ito, dumaan na po ito sa maraming bagay. Dumaan na po ito sa maraming obserbasyon. Dumaan na po ito sa maraming pinagdaanan o naranasan. Kaya ang sabi po, let us hear the conclusion of the whole matter. Let us give importance. Don't ignore it. Mga kapatid, give attention. Ano po ngayon ang ating pong magandang matutunan dito po sa ating pong pinag-aaralan ngayon? The conclusion of the whole matter. Ano po ang sabi? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, okay? Whether it be good
or whether it be evil. So, 3 things I would like to share patungkol po sa conclusion of the whole matter. Ano po sa lahat ng mga bagay na dinaanan, naranasan at natutunan nito pong mangangaral ang naging kanyang conclusion. Number 1, to fear God. To fear God. Maganda po, nasariwa pa po sa isip natin yung napag-aralan po natin about Job, nang isa po sa paglalarawan ng Diyos patungkol kay Job, siya po'y may takot sa Diyos. God-fearing. Meron po siyang takot sa Diyos. At ayon po sa naibahagi ko sa inyo, ang salitang takot dito sa Diyos ay nangangahulugan nung pong galang. Mataas na paggalang. Because of the highness and holiness of God, nahandun po yung ating pagkilala. So, ito po yung fear of God na ipinupunto po ni King Solomon dito sa conclusion ng kanyang aklat na isinulat, sigon o batay, base sa lahat ng kanyang natutunan sa buhay. Fear God. Yung takot po sa Diyos, yan po ang magiging dahilan para tayo po'y lumayo sa kasamaan. Yung takot po sa Diyos, yan po yung magiging dahilan kung bakit ang magiging takbo ng isipan natin lumakad sa katuwiran, lumihis, lumayo sa kasamaan. Ang ibig sabihin lamang po nito, pagka ang tao po walang takot sa Diyos, aasahan nyo na po na yan yung kahit ano gagawin po niya. Wala siyang pakialam kung mapaparangalan ng Diyos, mapupuri ang Panginoon. Wala siyang pakialam kung makakasakit siya ng tao. Wala siyang pakialam kung masama po ito. Kasi nga, walang takot sa Diyos. Alam niyo po, yung pong takot na pinag-uusapan natin, lagit-lagi binabanggit ko po, na malayong-malayo po ito doon sa idea ng takot sa sa concept ng horror. Yung takot dito, mga minamahal, halimbawa po, alam natin ang kagustuhan ng magulang natin. Alam natin yung talagang disiplina ng magulang natin. Tapos, hindi natin nagawa. Nagkakaroon po tayo, di ba? Ng tinatawag na takot. Pero, ang mas matinding takot dito, yung kaya mo hindi magawa sapagkat kinikilala mo at mataas ang pagkilala mo sa iyong magulang. So, ito po'y lalong magandang i-apply natin sa Diyos. So, the word fear here, is actually about the reverential fear. It means reverential fear. So, ang ating pong nakikita, sa dapat matutunan po natin, sa conclusion po ng whole matter, ang sabi po ng mga ngaral, matakot tayo sa Diyos. Alam nyo, sa buhay natin, magandang magkaroon tayo ng evaluation. Yung bang mga ginagawa natin, yan ba ay ginagawa ng taong may takot sa Diyos? Yun po bang hindi natin siya sambahin? Yun po bang hindi natin siya sundin? Yun po bang hindi natin ibigay yung alam nating dapat at marapat sa Diyos? Yan ba ay hindi naglalagay sa puso mo ng takot? Wala kang pangamba na mabigo mo ang Diyos, masaktan mo ang Diyos, at masuway mo ang Panginoon? Well, ngayon po, gusto ko lang bigyan ng emphasis po sa inyo, hindi nyo po aasahang mabuhay ng matuwid ang isang tao na walang takot sa Diyos. Diba? Yan yung expression natin, grabe naman itong taong ito. Sobrang kasamaan naman ito. Walang katakot-takot sa Diyos. Di ba? Yun po yung, dapat, alam nyo, yung fear of God, malaki po ang kinalaman nito, para magkaroon tayo nito, yung bang talagang maganda, tama, at mataas na pagkakilala po natin sa Diyos. Kung makikilala mo ang Diyos, magkakaroon ka nito. So, kaya importante po na sinasabi po ni King Solomon, the conclusion of the whole matter, number 1 is to fear God. To fear God. At ang sabi po, and keep His commandments. To follow God. Sa lahat ng naintindihan, sa lahat ng naranasan at naunawaan po ni King Solomon, nakita niya na hindi pa rin talaga po pwedeng makatakas na ang marapat sa tao sumusunod sa kautusan ng Diyos.
It is always important for us to learn to follow God. Na tayo po ay sumunod. Huwag nating ipilit ang ating sariling kagustuhan. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung pinagsisikapan natin, yung pinagnanasaan natin, yung pong pinagsisikapan, pinagpupunyagihan natin, pinipilit natin, pinapangarap natin, inaasam natin, nangyari po na lahat ng ito, kung tutusin po, nakamtan, naranasan po ni King Solomon. Alam niyo, may mga tao po na makuha lang ang gusto, kahit baliwalain ng Diyos sa kanyang buhay. And then later on, mararanasan po yung consequence, and because of that, realization, at maiisip mo na wala pa rin talagang po pwedeng ipalit sa magiging kabutihan natin kung susundin lang natin ang Diyos sa buhay natin. Tingnan po natin mga kapatid, kung tayo po'y magkakaroon ng honest evaluation about sa buhay po natin, kailan ka napapasama? Ikaw ba'y napasama dahil sinunod mo ang Diyos? Ikaw ba ay nalihis dahil sinunod mo ang kautusan ng Diyos? Mga kapatid, kung magpapakatotoo po tayo, alam natin na ang kadalasang dahilan ng ating paglihis, ng ating pagkapariwara, ng ating pagsama, ay ang pagsuway natin sa kung ano ang kautusan ng Diyos. Alam niyo, kung mahal daw po natin ang Diyos, susundin po natin ang kanyang utos. Kaya, wag na po nating palalabasin at sasabihin na mahal natin ang Diyos kung di naman natin siya sinusunod. Even our Lord Jesus Christ, yan ang sabi niya. If you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my words. So, if we really love the Lord, if we really love God, we will obey Him. Susundin po natin siya. Now, tingnan niyo po, not just in the life of Solomon, not only in the testimony of King Solomon, we can also see, even in the story of the Israelites, that every time na sila po'y sumusuway, ano po nangyayari sa kanila? Hindi ba napapariwara po sila? Ikaw, magpakatotoo ka sa buhay mo. Kapag ka ba ikaw ay sumusuway sa Diyos, napapabuti ba ang buhay mo? Talagang masaya ba? Okay ba talaga? Or pinipilit mo lang mag-pretend na masaya ka? Akala po nung iba, kapag ka po pinabayaan natin yung pagtitipon, yung bang hindi tayo nakaka-attend, lalo na sa mga, akala po natin ang saya. Ang saya doon sa kaisipan natin na parang malaya tayo magagawa yung gusto natin, pero if you have the Holy Spirit of God in you, makikita nyo nandun yung conviction at nare-realize mo na bakit ganun. Hindi rin talaga masaya. So naranasan at ninais ni Solomon na maranasan ang maraming bagay, pero nakita niya, hindi yun ang magpapasaya. Ang kailangan natin, sundin ang Diyos sa ating buhay. So yan po, mga kapatid. It is about our fear. Diba? Fear of God. Ito po ay patungkol sa pagsunod. This is about following God. And life is about faithfulness to God. Yung katapatan po natin sa Panginoon. Saan po natin hinugot yan? Saan natin kinuha yan? Dito po sa talata. Tingnan nyo po. Doon po sa verse number 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Learn from this. Diba? May basis po ito. Pakinggan nyo po ito. Ito ang lundo ng lahat ng bagay. Of the many things sa buhay ko, sa naranasan ko, sa natutunan ko, ito ang lundo ng lahat ng bagay. Ano po yan? Number 1, fear God. To fear God. Okay? Number 2, to follow God. Ang sabi po, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Susunod, and keep His commandments. Ang sabi niya, for this is the whole duty of man. Okay? Yun po ang maliwanag na tinukoy dito. Saan natin kinuha yung faithfulness to God? So, verse number 14. Kasi ang sabi po ng verse number 14, nasakup pa rin po ng conclusion na sinasabi po ng writer. Ang sabi po niya, for God shall bring every work into judgment. So, magandang mapagtanto po natin
Na baka mamaya, ang laya-laya mo sa lahat ng pinagagagawa mo dito sa lupa, paalala po, may judgment. May time ng pagsusulit, mga minamahal. Ang sabi po, for God shall bring every work into judgment with every, pansinin niyo po yung salitang with every secret thing. Yung po bang naitago natin sa mata ng tao? Yung po bang hindi nakita ng mga nasa paligid natin? Isang araw po, lahat daw po ay dadali ng Diyos sa judgment with every secret thing. Mga tagong bagay, mga hindi hayag na bagay. Alam niyo po, meron pong secret na intentionally isinikreto. At merong secret na ang ibig sabihin lang, hindi hayag, hindi nakikita. So dito po, the same, pareho po ang tinutukoy. Mga itinagong bagay at mga hindi nakitang bagay. Kasi sa Diyos po, walang tago. Sa Diyos po, walang hindi nakita. Kaya ang perfect judge ay ang Diyos sapagkat siya po'y all-knowing at lahat po ay hayag sa Kanya. Tayo po hindi. Kaya ingat tayo sa mga judgment. Ingat tayo sa pagko-conclude sa mga bagay na batay lang sa inisip mo. Because hindi tayo all-knowing. So, ang sabi po, for God shall bring every work into judgment. With every secret thing. Sa dalawang idea, itinago mo o kaya mga ginawa mo na hindi nahayag, hindi nakita. Alright? Ang sabi po, lahat ng ito ay mahahayag. Whether it be good or whether it be evil. So, mga bagay na hindi hayag, meron pong pagkakataon na ito po ay mahahayag. Kaya ang sabi po, for God shall bring every work into judgment. So ito po ang aking pinagkunan na marapat lang na sa conclusion of the whole matter, be faithful to God. Maging tapat po tayo, meaning maging honest po tayo. Don't fool ourselves. Ay, Diyos, hindi po natin madadaya ang Panginoon. Ang po pwede po nating madaya yung mga tao sa paligid natin at yung mismong sarili natin. And please, don't do that. Huwag po natin gawin yan. And please, bear in mind na wala pong magiging tago sa ating pong righteous judge. Wala pong magiging tago sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, fear God, follow God, and be faithful to God. Why? For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So mga kapatid, mga minamahal, isang araw po, makikita po natin na yung lahat ng mga ginawa natin na hindi napalakpakan, hindi po nabanggit, yung hindi po naparangalan ng tao, pero sa harapan ng Diyos, hindi po naitago. Hindi po ito walang kabuluhan. For God shall bring every work into judgment. Kaya ang Kristiyano po, pag naglingkod, hindi dapat palakpakan ng tao ang ating motibasyon. Hindi dapat yung approval ng tao ang ating motibasyon. Dapat po pagka tayo may ginagawa, ang pangunahin sa isip natin, hindi kung ano ang tingin ng tao, hindi kung ano ang sasabihin ng tao, what is important to me, nakikita ng Diyos ang lahat ng aking ginagawa. Be faithful. Ingat po tayo na baka mamaya po ang akala natin, yung mga lihis at maling ginagawa natin, baka akala natin hindi nakikita yan. Marahil ng tao. Pero sa Diyos, walang hindi hayag. Kaya ang katapatan, hindi dapat hanggang sa level ng tao lang. Ang katapatan po dapat sa Diyos, mga minamahal. Kaya ngayong gabi, magandang magkaroon po tayo ng pagsusuri ng ating pong mga sarili. And let us learn dito po sa ating pong pinag-aralan. The conclusion of the whole matter is to fear God, to follow God, and to be faithful to God. I hope
na napagpala pa rin po kayo ngayong gabi sa ating pong naging pagsasalo-salo. Again, kung nabitin man kayo, meron tayong susunod, si Deacon Bong Bernales. So, i-type nyo lang po yan, Bong Bernales, and then makikita nyo po, meron siyang Bible study online. Ito po, every Monday lang naman, kaya pwede po nating suportahan. Maganda po yan, na talagang tayo po'y naluluto sa salita ng Diyos. Alam nyo, marami kong iniisip na message kanina. Maging sa biyahe ko po, marami po ako iniisip na message. Pero sabi ko, maaagaw ko yung oras ni Deacon Bong. Kaya sabi ko, i-ano natin siguro, mag-ano lang po tayo ng maiksi na impact, yung mga kapatiran po natin, yung Bible study po natin sa Italy, palagay ko po, mas nabusog kayo lalo ngayon. So, ngayong gabi ito, manalangin po tayo, pasalamat tayo sa Diyos, and I hope na kahit maiksi po ito, nagdala sa atin sa pagsisiyasat ng sarili, sa pagkakatuto, sa hamon, at sa desisyon na tayo po ay mabubuhay na may takot sa Diyos, mabubuhay na susunod sa Diyos, at mabubuhay na nagtatapat sa Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpapaabot ng aming papuri, pasasalamat, napakadakila mo po sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang magpinit sa aming mga puso ng mensaheng ito. May we apply this message in our lives, O God. Nawa, nagdala po sa amin to sa realization at nagkaroon po kami ng resolution, Panginoon, na kami ay mabubuhay, na kung saan may mataas na paggalang sa iyo, pagkilala sa iyo, yung reverential fear na amin pong natutunan, dakilang Diyos. At susunod kami sapagkat maging sa iyong bayan, talagang sa mga pagsuway, meron pong palo at sa pagsunod, may pagpapala. Kaya dakilang Diyos, turuan mo kami at tulungan mo kami na magkaroon ng puso na laging handang sumunod sa iyo. At dakilang Diyos, napakahalaga po na natutunan namin na kami po'y magpakatapat sapagkat isang araw, ihahayag mo po ang lahat ng aming mga gawa. Kaya dakilang Ama, nawa ang bawat isa po ay tunay na napagpala ngayong gabing ito. Muli po, sa iyo po ang kapurihan, ang karangalan, at lahat ng kadakilaan. May you continue to bless this ministry, O God, even your servant, and please, Lord, always take good care of my family. Si Marisa, si Sophia, ang kabuuan po ng aming sangbahayan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so, again, thank you so much. Announcement lang po, kung kayo po'y interesado doon po sa ating pong BMO-BBS na patuloy po nating isinasagawa. So, si PMJ po, Pastor Mark J. Loyola, Pastor Donald Villar, ang po pwede po nating kontakin. So, salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang puso at pagnanais ay ang maging daluyan ng pagpapala sa mga uhaw at gutom sa katwiran at sa salita ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos, tayo po ay kanyang bubusugin. Again, thank you so much. God bless you all. To God be the glory. Ingat po. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His
Someday I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plucks me